Praise God. Hallelujah. Ayan po, tayo padala ko sa ating pong ikaapat na huling salita po ng ating mahal na Panginoon. At ito po ay matagpuan sa Mateo, chapter 27, verse 45 to 46. Sabi po dyan, 46. Na mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, from the word of that na sinabi po ng ating mahal na Panginoon Jesus, isa pong salita, isang katanungan ng isang taong sa palagay niya ay pinabayaan, iniwan, tiniis, inabando na, walang karamay o kakampi sa kanyang dinaranas na paghihirap on that time. Isang katanungan po ng isang taong dumaranas ng matinding sakit, sobrang pagod na naramdaman na halos di na makayanan. At that time, ito po yung naranasan ng ating mahal na Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. At dahil sa grabing hirap na kanyang dinaranas po, kaya siya nagpagbitaw ng isang salita na katagang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa salitang po yan, nabitawan po ng ating mahal na Panginoon Jesus, diyan po ang mapatunayan na siya po ay isang totoong tao. Isang Diyos na nagkatawang tao, itinuloy na alipin para abutin po tayo. Isang tao na katulad po natin na nakakaranas po ng grabing hirap, mga pasakit sa panahon iyon. Ano po? Kasi makita nga dyan, sa 45 po yan, tanghalin tapat hanggang alas 3 po. Habang siya po ay gumalakad at dala-dala yung pasan na cross, grabing hirap na po ang dinanas po ng ating mahal na Panginoon Jesus. At hindi lang po yun, habang pasan-pasan niya ang cross, meron pang mga tao na nagalit po sa kanya. Ano po? At habang naglalakad siya, hinahampas pa ang kanyang likod ng mga latigo na mayroong mga sima po. Na sa bawat paglapat ng simang yun ay meron pong kasamang laman o natangay na laman. Ano po? So ganun po ang naranasan po ng ating Panginoon Jesus on that time sa krus po ng Kalbaryo. Kaya kahit sino man nasa ganung sitwasyon, makapagbitaw talaga tayo ng isang salita na para bang hopeless na po tayo. Na para bang wala tayong kasama. Sabay, totoo naman talaga. On that time, sa pag-iyak po ng ating mahal Panginoon Jesus, siya po ay walang kasama. Iniwan po siya ng kanyang mga alagad. Ano po? Sabi kay Brother Chris, 2 tao na lang pang ang naiwan, yung kanyang ina at si Juan. Ano po? Pero despite na sa kanyang pag-ministeryo, marami pong tao ang sumama po sa kanya. At yung pinaka-yung 2 disciple ay nawala po lahat. Ano? Na kung kailan ba na kailangan ng Panginoon Jesus na maging kakampi niya, katuwang niya on that time, pero wala siya. Even God, ano po, ay inabandon siya. Yung katanungan po sa habang po ito, ang pangalan po natin, ang pumisahe, why God abandoned Jesus Christ at the cross of Calvary? Bakit ang Diyos ay nabandona o iniwan ang ating mga dumpo sa krus ng Kalbaryo? Ano ang dahilan? Ano po? Unang puts mo natin kasi baka mas nasahin po sa preaching na medyo mahabang aking oras. Kasi dito po, limitado po aking oras dito. 15 minutes lang po, more or less na po yun. Pinakamatagal, 20 minutes yata ang oras ko dito. So first one ito, God abandoned Jesus Christ at the cross of Calvary because of our sin. So sa pamamagitan po nun, okay, iniwan po, kinabayaan po, inabandonan po ang ating mahal na Panginoon Jesus, ng ating amang nasa langit,
Dahil po sa ating mga kasalanan. Yung pong cross na dala po ng ating Panginoon, yung po ang nagsisimbolo na kasalanan po ng mga tao. Kaya sa itang Diyos ko, ba't mong pinabayaan? Doon po natin makita talaga na dahil sa layon tatanan, ang Diyos po natin ay mapagmahal. Tama po ba? Ang Diyos po natin ay mahaba ang pasyensya. Pero bakit hindi niya ginawa yun sa ating mahal na Panginoon Jesus on that time? Dahil ang nakikita niya, hindi yung hirap ng ating Panginoon Jesus, kundi ang nakikita niya yung kasalanan ng tao na kung ito magpapatuloy, ay tiyak nakapamakampo ang mapupuntahan ng bawat tao at walang maliligtas. So anong po sabi ng Roma 6:23 ba? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at ang katumbas ito ay kamatayan. Pero kung makikita natin, kung umiral ang paging tatay ng ating Panginoon o dating God the Father, yung lagi ko pa sa Pichiga po, sa ating po pag-ministeryo, dapat hindi po kasama ang emosyon dito. Kasi pagkasama po ang ating emosyon, at nadala tayo ng ating emosyon, yung ipinapagawa po sa ating mga Panginoon ay hindi na po mangyayari at hindi po magkakaroon ng kaganapan. Kasi kung ang ating God the Father po ay mas namayan ang kanyang emosyon bilang Ama, ay tiyak na wala po tayong kaligtasan. Anytime kayang gawin po ng ating God the Father na ibaba siya dun sa krus ng Kalbaryo. At anytime kanyang patayin ang lahat ng tao dun sa kasalanan. Pero hindi yung ginawa. Tiniis niya bilang Ama ang kanyang nararamdaman para tayo po ay magkaroon ng kaligtas. Mapalaya po tayo sa ating mga kasalanan. Okay? Why God abandoned Jesus Christ at the cross of Calvary? Because of our sin. So lahat po tayo ay makasalanan. Ewan po ba mga kapatid? Usay pa ni Isaiah 53 chapter 3 verse 10. Tinamak siya ng mga tao at tinakwil, nagdanas siya ng hiyakdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya, binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kainaan, tinagalin niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala natin iya'y parusa ng Diyos sa kanya. Ito pa mga dito. Ngunit dahil sa ating mga, ano daw po? Kasalanan. Okay? Kaya nabanggit ko kanina, because of our sin, no, hindi niya nakita o tinitis niya bilang Ama kay naramdaman. Dahil po sa ating mga kasalanan. Siya ay nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang nililigaw, nagtanya kanyang tayong lakad, ngunit itinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan. Tayo dapat ang tumanggap. So, ibig sabihin, yung naranasan po ng ating pagsundan, dapat tayo po yun. Dapat tayo po naglalakad dun sa krus ng Kalbaryo. Dapat tayo po ang merong pasang-pasang cross. But by the love of God, tinis po lahat ng ating Panginoon Jesus. Tinis ang lahat ng pasakit. Okay? Siya ay binugbog at talikwat. Tayo lahat ay tulad ng mga tupang nililigaw. Sige pa. 9, 8, 9, okay. Siyempre sa sala sa katawan, verse 9. Siya ay pinakasama ng masama at mayaman kahit siya ay walang kasalanan kung nagsabi man ng kasaniwalingan. Ito po pinakalit sa lahat. Sinabi niya, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. So, ibig sabihin that time, okay? Kaya inabandon ako, iniwan natin pa ng ating God the Father Jesus Christ dahil po yung talagang kalooban ng ating Ama na maranasan ang kanyang paghihirap para po tayo ay mapalaya sa gabos po ng kasalanan. Okay? So, meron pa? Dapat ng pangalawang Korintios chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya itinuro ng makasalanan upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng ating Diyos. Okay. Ito pa, pangalawang punto natin. God abandoned Jesus Christ at the cross of Calvary because of our redemption from sin. Para po tayo ay magkaroon po ng katubusan sa ating mga
kasalanan. Okay? Kaya hindi niya pinapansin sa kanina, yung kanyang emosyon, okay, bilang ama, kahit ako po bilang ama, si Levin, nag-isang anak na lalaki, hindi ko po kaya ibigay ang kanyang buhay para sa mga taong kahit matuwid, yung kanyang ibigay bilang ama po. Kasi anak ko yan eh. How about God the Father, na nag-iisang anak niya pa, pero ibinigay niya sa sangkatauhan, hindi mo tayo karapat-dapat na pag-alayan ng isang buhay, di ba? Lalo pang pag-alayan ng buhay, yung mga taong masamang tao. Di ba? Ang hirap tanggapin nun. Ang hirap bilang ama na ibigay ko ang aking anak para sa mga taong makasalanan. Hindi mabuti nga, hirap tayong ibigay eh. Di ba? Pero si God the Father, bilis niya po bilang ama ang kanyang naramdaman. Para ang tao po ay magkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. Kasi kung walang pag-aalay, walang katubusan. Kung walang pagbubunan tugo sa krus ng Kalbaryo, tiyak lahat ng tao ay nasa kapahamakan. Amen po ba mga kapatid? Ayan po. Okay, ang palambos po natin, God abandoned Jesus Christ at the cross of Calvary because for our redemption from sin. So ito po ang nakikita po ng ating amang nasa langit. So hindi niya tinitingnan ang paghihirap po ng ating Panginoong Jesus in that time. Ano po sabi ng Galatia, chapter 3, verse 13? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Ito po yung ating paniniwala. Siya ay sinumpa para sa atin sapagkat nasulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Okay, so bago malito po dyan. Kasi kung dati po sa krus ng Kalbaryo po, kapag ang isang tao po ay itinako sa krus, isang malaking kahiyang po yun. Nakatumbas po nun. Kasi ang pinapako lang po sa krus ay walang iba yung mga taong makasalanan. Pero sabi natin kanina sa Isaiah, di ba? Ang Panginoon po natin ay walang bahid ng kasalanan. From the start na siya papunta sa bundok ng Golgotha, sa krus ng Kalbaryo, hinamak siya, hinagupit, nagsibay pa lang sa kanyang pagministeryo, kung ano na pinagsabi sa kanya, pero wala po tayong narinig na salita na ganti ba doon sa mga taong gumagawa sa kanya. Bagkus, ang nakita natin ito, yung pagmamahal niya. Okay? Pangatlo po, sumalapit ang matapos. God abandoned Jesus Christ at the cross of Calvary because of our salvation from sin. Para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan dahil sa ating pong mga kasalanan po. Kasi kung hindi po talagang mangyayari yun, ang lahat po ng tao ay tiyak na mapapahamak. Lahat po ng tao ay mapupunta doon po sa dagatang apoy. Ang lugar na po yun ay parang the lake of fire. At habang nandun po ang tao, yung kalwa po natin, okay, ay ating mga ngipin ay nagangalit po. So, sino po doon na nakarasan habang tulog ay nagangalit ang mga ngipin? Sabi ko, nangangarot pa. Habang natulog, kinakain ng masakit mangilo. Pag na papakinggan po natin. So, ganun po ang maramdam po ng tao na mapupunta po sa impyerno. At hindi lang po yun, ito po ay magpawalang hanggang paghihirap na lugar. Sabi po sa discipleship namin, ito yung lugar na puro na ng pagsisi po. Panghihinayang, na dapat abang nabubuhay pala ako, dapat sumampalataya na ako sa Panginoon Jesus. Dapat sinunod ko ang kanyang mga kalooban, ang kanyang pinag-uutos. Ito po yung impyerno. Eh sabi nga doon, kapag isang tao ay namatay at di tumanggap sa ating Panginoon Jesus, wala na pong pangatlong chance po. Ito pa yung uling chance po natin mga kapatid. Para hindi po masayang yung kamatayan po ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pag-iirap, tayo po ay maging seryoso na po sa paglilingkod. So parang bakit ko sa contestant kanina nakaraan, nawag po tayo masyadong maging kampantis sa ngayon. Ang totoo po ito, bilang sa pasahan ko, itong araw na po ito, isa po ito sa pinakamahalaga na bahagi ng buhay po natin bilang isang Kristiyano.
At kapag na-miss mo po ito, isang malaking bagay din po ang nawala sa atin. Kasi ito po ang araw na inalala po natin kung gaanong hirap po ang dinas po ng ating Panginoon Jesus on that time. Sayang po. Ako po, mismo personally, nanginahin po ako sa mga kapatid na wala isa ngayon na para bang hindi binigyan ng importansya ang kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Yung po sa krus ng Kalbaryo. Ang laking bagay po nito. Napakalaga sa ating bilang isang Kristiyano. Na alalahanin po natin palagi ang kamatayan ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Ano po sabi niyan, 3:16, 17 po? Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos, to pinaka-memorable verse po natin, sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang buktong na anak upang ang sinumang sumampa sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya sabi ko, ba't ito ang pinakamalaga sa buhay ng isang Kristiyano? Sabi mo, kung ano, nakakalungkot lang po, di ba? Kung sa mga bagay-bagay, ang Kristiyano po ay maraming panahon, kung dapat ito dito ay maraming panahon sa Panginoon po natin. Kung napag-ubos tayo ng maraming oras sa sanlibutan, sa gawain ng mundo, dapat dito po tayo magbigay ng oras sa ganitong gawain po. Kasi ito pang bibigay sa atin ng motivation magpatuloy po. Okay? So, yan po ang aking mensahe sa hapon po ito. Na why God abandoned Jesus Christ at the cross of Calvary. First point ko po, because of our sins. Pangalawa, because it is for our redemption from our sin. Pangatlo po, because of our salvation from sin. Without the death of Jesus Christ, wala pong kaligtasan. Walang katubusan po. Lahat po tayo ay mapupunta sa impyerno. And praise God, salamat po sa ating mahal na Jesus. Salamat sa ating amang nasa langit, pinigilan niya ang kanyang emosyon. Dahil doon tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Okay? So, pinaparapatin man ang Panginoon sa hapon na ito. Praise God. Sige tayo po manalangin. Hallelujah. Amang banal at naging magpangsalhat, sa hapon pong ito, kami po ay nagpupunin pasalamat, especially sa salita mo, Diyos, na kung why God abandoned Jesus Christ at the cross of Calvary because of our sin, because of our redemptions from our sins, and because of our salvations from our sin. Lord God, ang dahil po sa hapon ito, Diyos, na mga salitang napakinggan po namin, ito po ang maging gabay po namin, ito po ang magsabing motivation po namin upang kami po ay magpatuloy sa paglilingkod o Diyos, sa pagsubok po namin sa iyong kalooban, na despite na marami po kami pinagdaanan na sitwasyon katulad po na yung manap ng Jesus na sa kabila na kayong naranasan, hindi po siya bumigay, bagkus na natili siya na sa pagsunod sa kalooban ng amang nasa langit upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Kapanoon, maraming salamat sa salita mo. Pagpalaan ito sa buhay ng bawat isa na ito po ay magkaroon po ng kapangyarihan na nakita mismo sa pang-araw-araw po namin pagmuhay. Sa ilang po ang katasasang papuri, pasalamat pagdakila sa Panginoon Jesus. Lahat sabi na, Amen.